Hello po sa mga teachers na nanonood. So, para po sa video na to ay tuturuan ko po kayo kung paano gumawa ng video lesson sa PowerPoint habang kita ka sa screen. So, maganda tong gamitin especially kung gusto nyong nakikita kayo mismo ng mga bata or learners ninyo doon sa video lesson na gumamit ng PowerPoint. Kasi sa iba, mas magandang may nakikita talaga silang tao habang nag-e-explain. Makakatulong yung mga expressions, yung mga hand gestures, saka parang mas merong connection doon sa teacher and sa bata. So, syempre, gagamit po tayo dito ng PowerPoint, PowerPoint application para magawa po natin itong video lesson na to. So, start na po natin. Syempre, umpisa po natin, kailangan meron ka nang naka-ready na PowerPoint presentation na gagamitin mo. Dito, meron na po akong naka-ready na lesson na ginawa ko, PowerPoint po siya, na ito po yung gagamitin nating sample mamaya kung paano gawin yung pagre-record na nakikita ka sa screen. So, ito, ipoproject ko lang sandali para makita natin yung lalabas mamaya. So, since kinder teacher po ako, kinder lesson yung gagawin ko na lang example. Yan. So, naka-ready na po dyan yung mga animations or mga movements ng pictures. Bawat slide, naka-ready na rin po. Ito yung gagamitin natin mamaya. So, suggest ko sa inyo, bago kayo mag-start mag-record, practicein nyo muna ng mga ilang ulit para mas smooth yung flow kapag nagre-record ka na. Kasi mahirap yung on the spot, bigla-bigla mo na siyang i-record without practicing. Kasi sa totoo lang, kapag alam mong recorded na yung ginagawa mo, meron ng konting kaba. Siyempre, alam mo mapapanood yan ng mga bata. Gusto mo as much as possible, ma-perfect mo yung pag-deliver. So, mas maganda talaga na practice nyo muna siya ng mga ilang ulit before kayo mag-proceed doon sa recording. So, again, ito po yung gagamitin nating presentation mamaya. Sasabayan natin siya ng explanation at yung pag-record sa sarili natin habang tayo ay nag-e-explain. Although hindi ko natatapusin tong buong lesson, papakita lang naman natin yung process, saka yung process ng pag-save ng video. So, start na po natin. Okay. Punta po kayo syempre sa pinakaunang slide na ipepresent niyo. Tapos, ang gagawin nyo lang, i-click nyo po itong slideshow. Yan. Tapos, makikita nyo po dito yung record slideshow. I-click nyo muna itong arrow down sa ibaba. Yan. Tapos, kailangan dito kayo mag-start sa beginning. Kasi pag current slide, medyo parang puputol-putulin pa yata natin yung video dito. Mahirapan pa kayo mag-edit. So, dito na lang tayo sa record from beginning. So, eto na. Pag kinlik natin to, magpo-proceed na tayo sa recording. Yan. So, ito po yung lalabas. Yan. Hello. Yan. Nakita tayo sa screen. Makikita nyo po dito, lalabas po yung icon sa ibaba. Ayan, yung mga mic, yung camera, saka yung camera preview. So, kapag kinlik mo to, mawawala siya. Para siyang naka-block. So, kailangan naka-open lang lahat yan. Mas maganda naka-open din to para nakikita nyo rin yung sarili nyo habang nag-e-explain. So, ito po, naka-open lang lahat yan. Tapos, pag nag-record ka, kasama na to. Kasama na po itong marirecord. By the way, gumagamit kasi ako ngayon ng Bandicam. Isa siyang screen record application sa laptop. Ito po yung ginagamit ko kadalasan sa mga tutorials or iba't ibang videos na ginagamit ko. Pero, iba pa tong pagre-record mismo sa PowerPoint. So, ayan. Nakikita na natin yung umpisa natin. Dito kasi tayo mag-i-start sa mismong lesson. So, magre-record tayo, tapos mamaya ipe-play natin siya. Titignan natin kung anong itsura. So, kapag gusto nyo na mag-start mag-record, kung ready na kayo, alam nyo na lahat ng sasabihin nyo, ipe-press nyo na tong record and then magpo-proceed na kayo sa recording. So, again, mas maganda nga kung meron kayong hawak na notes, pwedeng andyan, nasa harapan ninyo siya, hindi naman siya makikita sa screen. Parang index card na guide nyo lang sa pag-deliver ng lesson. So, try po natin. Kung magkamali ako, pasensya na.
Katulad ng sinabi ko, may konting pressure pag alam nyong recorded na. Although pag nagkamali, pwede nyo namang ulitin mula sa simula yung pagre-record ninyo. Start po natin. Week 20. Mga kasuotan sa iba't ibang uri ng panahon. Ano ang nararamdaman mo sa tuwing sobrang taas at init ng sikat ng araw? Tama! Tayo ay nakakaramdam ng init at kadalasan tayo ay pinagpapawisan. Kaya sa aralin na ito ay pag-aaralan natin ang mga dapat suotin sa iba't ibang uri ng panahon. Hindi lang sa tag-araw, ganon din sa tag-ulan o taglamig. Simulan na natin. Una, ano ba ang mga dapat nating isuot kapag ang panahon ay tag-araw o tag-init? Una, kailangan natin magsuot ng maninipis na sando upang mas mapreskuhan ang ating katawan. Nagsusuot din tayo ng maninipis na shorts o palda. Nagsusuot din tayo ng manipis na t-shirt o blusa para sa mga babae. At para sa ating ulo, nagsusuot din tayo ng sombrero, lalo na kung kailangan nating lumabas. Pamproteksyon din natin ito sa matinding sikat ng araw. At para sa ating mga paa, nagsusuot tayo ng tsinelas. Ito ang mga kasuotan na dapat nating gamitin tuwing ang panahon ay tag-araw o tag-init. Meron din tayong mga kailangan tandaan kapag tag-araw o tag-init. Isa dito ay ang paliligo araw-araw para mas mapanatiling presko ang ating katawan. Kailangan din nating uminom ng maraming tubig dahil tuwing mainit, ang katawan natin ay mas nangangailangan ng mas maraming tubig. At syempre, maaari din tayong kumain ng malalamig na pagkain katulad ng ice cream o sorbetes. Pero tandaan, lahat ng sobra ay makakasama sa ating katawan. Ayan. So, balik po tayo sa tutorial. Yun po yung process ng pagre-record na gagawin ninyo. Stop ko na po siya. Tapos, ayan. Nakastop na po siya. Balik na po tayo sa reality. Ngayon, kung makikita nyo po dito, nagkaroon po siya dito ng mga icons. Wala naman yan kanina. So, ibig sabihin yan, meron na siyang recorded video per slide. Pwede nyo siyang gamitin as PowerPoint pa rin, ipi-play nyo yung video. Pero, kung gusto nyo siyang isave as video file talaga. So, again, hindi ko na po tinapos yung lesson, no. Hanggang dito pa kasi siya kasi masyado mahaba yung mako-consume na time. Ang target lang naman natin dito for this video is ituro yung process. So, kung na-record nyo na yan, let's say na natapos ko to hanggang sa dulo, ang gagawin nyo lang po, punta kayo dito sa file. Tapos, i-click nyo lang yung Save As. Yan. So, ito po yung lalabas. Kadalasan, sinesave ko na lang siya sa desktop para mas madali ko siyang mahahanap mamaya. So, ito yung importante. Pwedeng isip muna tayo ng title. Record tutorial na lang. Video. Para alam natin na video to. Tapos ito, kailangan nyo po itong palitan. Gagawin nyo po siyang MPEG-4 video. Parang MP4 siya. Kailangan ito po, yung video yung nakalagay. Tapos, i-click nyo lang yan. And then, click nyo yung save. So, dito makikita nyo, nagsisave na po siya. Kung mahaba yung recording na ginawa ninyo, mas matagal po siya. No?
levels para parang nakikipag-usap ka talaga kayo sa mga estudyante ninyo. Tayo mga kailangan. Skip ko na lang po. Tubig. Yan. Dito, kung makikita nyo, continuous siya nag-record hanggang sa last slide. Pero wala nang video. Wala na ako, hindi na ako nakikita, and wala na siyang boses na nag-explain. Kasi nga, in-stop natin kanina. Pero pag kayo ang gagawa ng video lesson nyo, tuloy-tuloy nyo yung recording na nakikita kayo sa screen hanggang matapos nyo sa pinakahuling slide. And then, pag sinave nyo yun, medyo mas matagal nga lang, ganun na po ang lalabas. Kita na kayong nag-explain, pati yung boses ninyo, dinig po siya hanggang sa dulo. And so, kung meron po kayong tanong, pwede nyo pong i-comment sa comment section sa ibaba. Susubukan ko pong ma-replyan as soon as possible para mag-guide din po kayo sa mga hindi malilinaw na parts dito. So, kung nakatulong man po itong video, pwede nyo po itong i-share sa inyong mga co-teachers na gusto rin gumawa ng ganitong klase ng video lessons para makatulong din po sa kanila, especially sa mga estudyante nila. Kung di pa po kayo nakasubscribe, i-click nyo lang po yung subscribe button para maging updated po kayo sa mga susunod nating video tutorials and sa mga i-share ko pong learning materials. So, sana nakatulong po. Thank you.